Kaya, sa tingin mo ngayon, meron ba ginagawa ang gobyerno ngayon na solusyon para sa taas ng presyo ng gasolina? Para sa akin, sa nakita ko ngayon nagawa ng gobyerno, yung nagkaroon ng subsidy na 5K sa bawat driver na kagaya namin tricycle driver, kami unang nabigyan ng Sa tingin mo, tapat na ba yung 5K? kulang. Kulang. Paano mo nasabing kulang? Kasi kulang yung 5K. Sa karga ko ng gasolina na 300, araw-araw, 2 linggo lang yan. Ilang, yung 5K, ilang araw mo lang makakonsumo? Mga 2 weeks. 2 weeks lang. Oo, kasi 300 araw-araw, na 7 days, di 2001. Oh, sa si Portugal, kulang mga 3 weeks, ganun. Ano ngayon ang panawagan mo kaya? Sana panawagan ko sa daigdigan na matapos na yung gulo natin sa ibang bansa at nang bumalik sa normal ang dating presyo ng mga bilihin, ulang-una ang langis. Kaya anong pagtitipid ang gagawin mo niya pag patuloy yung gera ng Siyempre, yung mga binibili natin na hindi naman na dapat, medyo iwas muna. Focus muna tayo sa pagkain. Thank you. Paano ba yan? Pangalan? Hilot Wason. Kaya question ng ano. Sir, ramdam nyo ba ang tulong ng gobyerno ngayon sa sitwasyon natin sa pagtaas ng gasolina? Sa ngayon na, waiting pa kami. Kakaano lang namin kahapon eh. Kaka-fill up lang namin kahapon. Isa ka sa mga Oo. makatanggap na Oo. 5K. Sana makatanggap. Sana lahat makakuha para Kasi sobrang taas ng gasolina. Mahirap din sa amin yung dating 120 ginagas kong maghapon, nagiging 200 na. Siyempre, malaking bagay rin yung mababang gasolina. Ngayon yung fuel subsidy, malaking tulong yan para sa amin. Magagamit namin yan para sa pang-araw-araw na gas. Sapat na ba yun para sa inyo? Kung tatagal yung gantong senaryo na mataas yung gasolina, sa tingin ko hindi, pero makakatulong pa rin naman kahit papaano. Anong panawagan niyo po? Siguro wala naman tayo magagawa diyan kasi global economic crisis yan eh. Kumbaga, hindi talaga mapipigilan ng kahit gobyerno natin, hindi masosolusyonan yan. Maaari yan, babaan yung tax, kung sinasabi ni Bongbong Marcos. Napabaan yung tax ng mga fuel company, ng mga oil company. Pwede yun, maaari, makapagbaba yung mga oil company. Oo, makakatulong. Pero sana, wag nang umabot ng ilang buwan. Kasi mahirap para sa mga araw-araw na bumabiyahe katulad ko. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan yung gera nila. Ano na lang ang anong paraan mo para makatipid? Anong stage mo ngayon? Kumbaga, throttle na biglang throttle, yung biglang arangkada. Tsaka ngayon tumatakbo na lang ako 40, 30 para lang makatipid ng kahit papaano. Kaya nakakapagas ko lang paubos na naman. Kaya di talaga may iwasan yung pangamba na tumaas pa lalo yung gasolina eh. Sana nga hanggang dyan na lang yung gasolina eh. Wag na sana tumaas pa lalo eh. Kasi bilang Grab rider na araw-araw gumagamit ng motor, ayun yung number 1 na kailangan namin. Wala ka bang alternatibo na hanap buhay? Wala eh. Full-time rider ako eh. Since 2020. Ito na talaga trabaho ko. Thank you po. Ramdam nyo ba ang tulong ngayon ng gobyerno sa sitwasyon natin sa pagtaas ng gasolina? Wala pa, hindi pa nakakakuha ng tulong mula sa gobyerno eh. Wala pa. Hindi pa kami nakakakuha. Mga naman, mga tricycle driver eh. Pero sa TNBS wala pa. Wala pa. Pero sabi makakakuha raw. Sana makakuha at para pang gasolina namin. Taas na ng presyo ng gasolina eh. Ito nga, pang 1.5 ko ng pangkargo. Magkano pa lang kinikita ko. Ay, anong panawagan niyo po ngayon? Sana dumating na yung tulong na na tulong sa mga TNBS para makatulong sa aming mga driver. Kasi mahal talaga ng gasolina ngayon. Hindi na sapat yung Kung makatanggap ka ng 5K, sapat na ba yun para sa inyo? Ay wala, hindi rin. Hindi rin obra yun dahil sa mahal talaga ng gasolina ngayon. Kailangan
pababayin nila, tanggalin nila yung ano, yung tax para ano, bumaba yung mga presyo ng gasolina. Yun lang. Thank you po. Sabi niyo kuya sa pagtaas ng gasolina ngayon. Naku po. Grabing taas na. Yung 500 na karga ko, wala pang 5 litro. 102 pala dito eh. Oo. Grabing taas, sobra. Ramdam niyo ba ang tulong ng gobyerno sa sitwasyon natin ngayon? Tulong ng gobyerno? Oo. Eh, hindi ko alam. Wala naman tulong ako tatanggap eh. Ano ngayon ang panawagan niyo po sa ano natin? Gobyerno. Wala naman. Sana, bumaba na yung gasolina. Yun lang. Para makatipid-tipid. Sige po kaya. Yes. Sir, anong masasabi niyo po sir sa pagtaas ng gasolina ngayon? Pagtaas ng gasolina. Wala tayong magagawa dyan eh. Kasi sa gera po, di ba? Ramdam niyo ba yung ginagawa ng gobyerno ngayon sa sitwasyon natin? Lalo na sa pagtaas ng Ako bilang TNBS driver po kasi ako. Parang mabagal po yung action eh. Mabagal po. Bakit po hindi niyo ba na Dapat kapag may taas ng gasolina, dapat nag-i-increase din yung pamasahe kung sakali. may alternate na Opo. Parang may pantapal? hindi po, parang pag may sudden increase ng fuel, dapat accordingly tataasin yung pamasahe. Parang may batas na depends sa price ng gasolina. Babalan. Opo, para balanse lang. Yun lang. Yung panawagan niyo po ngayon sa ano natin? Nawagan sa faster sa kumbaga sa pagbigay ng tulong sa mga kapwa namin mga driver po. Yun lang po. Thank you po. Anong masasabi niyo sir na tumataas na naman yung presyo ng gasolina? Yun na nga sir, medyo lugi na ang mga biyahero ngayon, mga motorista. Kasi siyempre, yung sahod di naman tumataas. Tapos yung gasolina, panayan taas. Medyo short, marami man short na naman lalo. Ramdam niyo ba ang ginagawa ng gobyerno ngayon sa sitwasyon natin? Sa ngayon, hindi pa sir. Wala pa. Pero- nasabi hindi pa. Pero may mga naririnig naman ako, meron daw magkakaroon daw ng fuel subsidy, ganyan wala pa naman nakakarating sir. Kaya hindi pa natin ramdam talaga. Panawagan niyo po. Sana bumaba na uli yung gas para medyo makabawi naman yung mga motorista sir, saka mga nagninegosyo rin na maayos. Yun lang Taas naman. din yung pamasahe. Oo, saka yung pamasahe, tumataas din. Lahat apektado talaga sir. Yun lang naman sir. Thank you po. Ano sir, bilang po. Anong masasabi niyo po na tumataas na naman yung presyo ng gasolina ngayon? Opo sir, talaga Randam po namin na tulad sa akin sir. Magkano ang paggas ko ngayon? Isa 500 na rin. Pag-ipol tank. Pero kahirapan sir talaga naramdaman namin. Rider. Hirap na yun. Kasi sir, walang pasahero. Tuma kasi alam mo naman taghirap ngayon sir. So kailangan sana yung tinawag nilang ayuda na fuel subsidy. Sana lahat kami makatanggap kasi mayroong na pipiliinan daw. May yung sinulan daw yung nila, mabilang. Sasabi po ng ibang mga riders, pinipili lang daw yung mga binibigyan ng subsidy. Opo sir, narinig ko rin yun sir. Sana, Ano sa tingin mo sir? Sa palagay mo, bakit ganun yung ginagawa ng gobyerno? siguro, ganun lang sir kasi priority yung lang siguro sa kanila yan, palabas lang Pero kung ayuda yan sir, sa lahat dapat sir, hindi ba? Kaming mahirap, katulad ko. 24 hours hindi ako umuwi sir. Pero di ko inasahan na di ako masama. Kasi sinabi naman nila na piliin lang. So, minsan, Lahatin na lang. hindi ako umuwi ng bahay, 24 hours. Tulog ako sa mga minsan gasolinahan. Kasi, Para lang kumita. yes sir. Kasi kumita lang ako minsan kahapon. Naplatan na ako. 600 na lang uwi ako ng bahay. Pero minsan naman makadali din ng Sir, ano pong panawagan niyo sa gobyerno? Panawagan ko sa gobyerno po sa batasan nila yung ayuda ayusin ba. Basta lahat ng mga tulad ng may nahirapan kasi kawawa din sir. Katulad ng sila ng ng subsidy fuel. Pagkalahatan sana batasan nila yun. Hindi yung pipiliin. Kasi malaking bagay po sa amin yun sir. Yung ayuda.
Kasi hindi naman lahat utang yung motor namin. Nagbabayad din kami sa ano, nag-aaral yung anak ko. Tapos yung bahay. Laki ng ano sir. Dito sa ano, sa kahirapan. Ito lang din inaasahan niyo po sa Opo. Ito lang inasahan ko po, kumikita ako. pamilya niyo. Minsan, di may iwasan ng utang ako sa ano, may Bombay, 5-6. 5-6. Wala ba kayong ibang pagkakitaan? Ito lang. Ito lang po talaga sir, kasi wala na ako sa ano, security nung nag-resign na ako dati. Kasi nung pandemic kasi, nagkasakit po ako noon eh. Sige po, kaya salamat po. Tumataas na yung mga bilihin. Hindi lang gasolina ang tumaas. Tapos yung sahod naman hindi tumaas. Ay, nako. Anong masasabi niyo po? Mabigat ang gastusin ngayon. Lalo tumaas na yung mga bilihin. Yun lang. Tapos ang sahod konti, maliit lang. Wala nang matitira lalo. Ano yung panawagan niyo? Ay, pag tinaasan nila dapat yung bilihin, mga produkto, taasan din nila yung sahod. Para pantay naman. Hindi naman yung wala na nga natitira sa'yo sa ultimong ano, lalo tanaasan nila ng bigas at taasan nila ng mga paninda ngayon. Wala na. May subsidy po yung gobyerno, sabi nila. Ay, hindi naman tayo lahat Pero nakakatikim hindi ng naman daw lahat subsidy. nakakatanggap. Ano po yung opinion nyo? Eh, siyempre, dapat lahat meron. Pantay-pantay lang. Tulad yan, tricycle driver. Kumakain sila ng gasolina. Okay lang. Eh tayo, kayo, bumibili kayo ng paninda. Galing din sa gasolina. Bumibili kayo ng bigas. Bumibili kayo ng ano. Eh lahat yung tumataas. Yun lang. Lugi. Tugi. Kumbaga, walang naibalik. Magkano lang yung isang ang kita mo? Abono pa. Abono pa. Sige po. Thank you po. Yung mga hindi lang gasolina, lahat ng bilihin kasi apektado tayo sa Oil crisis. oil crisis, gera ngayon sa ibang bansa. So, sa akin ay talagang pahirap man ang buhay pero may kinalaman pa rin sa takbo ng ating gobyerno. So, ako ay disappointed sa gobyerno natin. Wala siyang programa na binibigay sa atin para tayo ay pili lang ang binibigyan niya ng subsidy ngayon para tayo ay makakausad sa ganitong sitwasyon. So kagaya nito, araw-araw ako yung naglalakad Naglalakad po kayo, sir? hanggang Mega Mall. Wow. Umaga at Gabi. Hapon. hapon Para makatipid. makatipid po. Saan po ang uwi nyo? Diyan lang po sa may... Ang trabaho nyo, Mega Mall. Mm. So, Sabi nila may ginagawa daw yung gobyerno, ramdam ba ninyo? wala po akong nararamdaman dahil ako ay Duterte. Panawagan niyo po. Panawagan nyo sa Ang gobyerno. panawagan ko po ay sana magkaroon sila ng mas tinatawag na pangil na magpapatupad para naman ay makakausad ang ating gobyerno na una sa kahirapan ngayon na nararanasan ng tao at isa pa kailangan mayroon tayong peace of mind sa lahat ng ganitong sitwasyon. Tsaka laganap na po ang krimen sa ating bansa. So sa akin, Kamay na babal. kailangan may kamay na bakal. Sa 2028 na lang. Sir, last na lang. Last na lang sa akin. Sir, anong masasabi mo na mayroong po mga ibang bansa na gustong palayain na si PRR doon sa Dahig? Na nananawagan sila sa UN na palayain si PRR. Ano pong isasabi po? So, simpati ng ibang bansa na ang ginawa ng previous na government natin ay epektibo sa kanyang pamumuno before. Pero ngunit talagang ganito ang politics eh. Talagang may one-sided. Mayroon ding pro and
O yung tawag nito, yung opposition Mm. na yun ay ano na sa ating gobyerno. Mm. Kung saan tayo maging malakas, ay doon tayo dapat papanig. Bawa, papanig tayo doon sa tama. Kasi tama yung kanyang pagpapatupad. So, sa ngayon, ulitin ko, disappointed po ako sapagkat wala po talagang benefits para sa aming mga private sector employee lang. So, mahirap po para sa amin na sa araw-araw ganito sitwasyon namin. Tiis lang. Thank Thank you po. Salamat kaya.